Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, tumigil muna kayo sa ginagawa ninyo at pakinggan ito ng mabuti. Maraming kumakalat na balita tungkol sa 10,000 bonus na daw ay ibabigay sa lahat ng senior citizens bago matapos ang taong ito. At gusto kong linawin sa inyo kung ano talaga ang totoo at kung sino talaga ang makakatanggap nito. Hindi ko kayo papaikutin sa usapang ito dahil baka kayo ay umaasa na may darating na pera sa Disyembre 31. Pero ang katotohanan ay hindi ganun kasimple. Ang 10,000 na yan ay hindi bonus na parang 13th month pay na ipapamahagi sa lahat ng senior citizens. Hindi ito year-and-end gift na parang Pasko na bigay ng gobyerno. Ang 10,000 na yan ay mula sa isang batas na tinatawag na Expanded Centenarians Act or Republic Act 1782 at ito ay para lamang sa mga seniors na umabot sa milestone ages na 80, 85, 90 at 95 taong gulang. Kaya kung kayo ay 60, 65, 70 o kahit 78 years old, wala kayong matatanggap na 10,000 na yan. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil may iba pang benepisyo na baka hindi ninyo alam na pwede ninyong kunin. At yan ang ipapaalala ko sa inyo ngayong araw na ito. Ang daming seniors na nawiwili sa fake news at hindi nila alam kung saan talaga sila dapat mag-apply, kung paano mag-claim at kung ano ang mga requirements. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ito ang mga detalye na kailangan ninyong malaman para hindi kayo mapag-iwanan ng sistema. Kaya ulitin ko, para sa mga hindi nakaintindi, ang 10,000 na yan ay hindi para sa lahat ng seniors. Ito ay isang cash gift na ibinibigay ng gobyerno sa mga Pilipinong umabot na sa edad na 80, 85, 90 at 95 taong gulang. Kapag umabot kayo sa 100 years old, mas malaki pa yan. 100,000 plus isang sulat mula mismo kay Presidente. Ang batas na ito ay nilagdaan ni President Marcos noong February 26, 2024 at opisyal na nag-take effect noong March 17, 2024. Ngayon, ang implementation nito ay nagsimula na ngayong 2025 at ang National Commission of Senior Citizens o NCSC ang namamahalan nito. Ang unang payout ceremony ay ginanap sa Malacan ng Palace noong February 26, 2025, exactly 1 year after na nilagdaan ng batas. Sa ngayong taon, umaasa ang NCSC na makakabigay ng 2.9 billion sa mahigit 275,000 senior citizens sa buong bansa. Pero ang tanong na laging tinatanong sa akin ay ganito. Paano ako mag-apply? Kailan ko makukuha yung pera? Ano ang mga kailangan kong requirements? Kaya dito ko na ipapaliwanag sa inyo ng detalyado. Una sa lahat, kailangan ninyong magparehistro sa NCSC at sa inyong Local Office of Senior Citizens Affairs o DNUH-OSQA. Hindi pwedeng bigla na lang kayong pupunta sa DSWD o sa bangko at magsasabing, "Heto, 80 years old na ako, bigyan ninyo ako ng 10,000. Hindi ganyan ang sistema. Kailangan may application process, may requirements at may timeline na kailangan ninyong sundin. Ang sabi ng NCSC, dapat mag-register kayo at least 6 months before kayo umating ng milestone age na yan. Ibig sabihin, kung mag-80 years old kayo sa June 2025, dapat nag-register na kayo by December 2024 o January 2025. Kung naghintay kayo ng sobrang tagal at lampas na ang deadline, baka hindi na kayo makapag-claim o mas matagal pa ang processing time. Ang mga kailangan ninyong requirements ay ganito. Kailangan ninyo ng birth certificate, senior citizen ID o kahit anong valid government ID, 282 ID picture, full body picture na printed sa A4 bond paper, proof of life, na latest full body photo ninyo na may hawak na calendar ng latest month at endorsement letter. Mula sa city or municipal mayor kung saan kayo nakatira. Kapag kumpleto na yan, pwede na kayong mag-submit sa inyong local OSCAR o LSWDO at sila na ang mag-i-endorse ng application ninyo sa NCSC. Pero tandaan, ang claiming period ay 1 year lang after ninyong makarating ng milestone age. Ibig sabihin kung nag-80 years old kayo ngayong January 2025 hanggang January 2026 lang kayo pwedeng mag-claim. Pagkalipas nun, hindi na iyan pwede. At isa pa, kung namatay kayo bago pa man dumating ang birthday ninyo, hindi na kayo qualified.
Pero kung namatay kayo after reaching the milestone age pero hindi pa kayo nakapag-apply, ang inyong kamag-anak ay pwede pa ring mag-claim sa ngalan ninyo. Ngayon, alam ko na maraming nagtanong sa akin paano naman kami na hindi pa 80 years old? Wala na ba kaming matatanggap? Siyempre, may matatanggap kayo pero hindi ito yung 10,000 bonus na yan. Ang inyong benepisyo ay iba. Kung kayo ay indigent senior citizen, ibig sabihin ay walang regular income. Walang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVA o private insurance at mahina na rin ang katawan. Kayo ay qualified sa social pension for indigent senior citizens o ang tinatawag na SPISC. Ito ay monthly allowance na 1,000 per month at ito ay dinudoble na mula noong January 2024. Dati 500 lang yan per month, pero ngayon 1,000 na. Ang payout schedule ay hindi na every 6 months tulad ng dati. Ngayon pwede na kayong makatanggap monthly, bi-monthly o quarterly. Depende sa kung paano nag-arrange ang inyong LGU at ang DSWD. Kaya kung kayo ay 60 years old, pataas, frail, sickly o may disability at walang regular income, dapat mag-apply kayo sa SPISC. Ang requirement dito ay medyo madali lang. Kailangan ninyo ng Senior Citizen ID Certificate of Indigency mula sa barangay at medical certificate kung may sakit kayo. Pwede kayong mag-apply sa DSWD o sa inyong local social welfare office. Ang maganda dito, hindi na kayo maghihintay ng 6 months para sa next payout. Kung monthly ang release sa inyong lugar, every month kayong makakakuha ng 1,000. Kung quarterly naman, every 3 months ay 3,000 ang matatanggap ninyo. Ito ay malaking tulong na lalo na sa panahon ngayon na ang mahal ng bilihin. Bukod dito, may mga discount at privileges din kayo na baka hindi ninyo alam o hindi ninyo ginagamit. Lahat ng senior citizens na 60 years old pataas ay may karapatang makatanggap ng 20% discount sa medicines, medical services, hospital bills, eyeglasses, hearing aids, wheelchairs, dentures at iba pang medical needs. Pwede din kayong makatanggap ng 20% discount sa grocery items, pagkain sa restaurants, utilities, transportation at recreational activities. Ang kailangan lang ninyo ay inyong Senior Citizen ID at ang purchase booklet na binibigay ng OSCA. Pero tandaan, ang discount na ito ay hindi unlimited. May quota system ito. Ang 500 worth of medicine per week ay may 20% discount. Pero kung lumampas kayo doon, regular price na. Gandin sa grocery items. Pero ang pinaka-importante, dapat alam ninyo kung paano i-maximize ang benefits na ito. Maraming seniors na hindi nagka-claim ng discount dahil nahihiya o hindi alam ang proseso. Huwag kayong mahiya. Ito ay inyong karapatan na binigay ng batas. At kung may establishment na tumatangging magbigay ng discount sa inyo, i-report ninyo sa NCSC o sa DTI. May contact number ang NCSC na 0282811301 at email na contact bncsedjuv.jp. Pwede din kayong mag-report sa kanilang Facebook page. Ang inyong Senior Citizen ID ay inyong susi sa lahat ng benefits na ito. Kaya kung wala pa kayong ID, pumunta kayo sa inyong OSCA at mag-apply. Libre lang iyan at mabilis lang din ang proseso kung kumpleto ang inyong requirements. Ngayon, marami akong naririnig na may mga bills na nakapending sa Congress tungkol sa Yearned and Bonus para sa indigent senior citizens. Isa dito ay ang House Bill 6693 o ang Paskong Maligaya para kay Lolo't Lola Bill na inifile ni Representative Patrick Michael Vargas noong December 2022. Ang bill na ito ay naglalayong magbigay ng additional year and then bonus na 1,000 para sa indigent senior citizens. Bukod pa sa kanilang monthly 1,000 allowance, ibig sabihin kung kayo ay SPISC beneficiary, makakatanggap kayo ng extra 1,000 bago mag-December 25 every year. Pero ang problema, hanggang ngayon ay hindi pa ito naging batas. Ito ay pending pa rin sa Congress at hindi pa ito naaprubahan ni President Marcos. Kaya huwag kayong umasa na may darating na year and bonus ngayong December 2024 o December 2025 dahil wala pa itong approval. Maraming mga fake news at misleading posts sa social media na nagsasabing may bonus na daw. Pero ang totoo, wala pa. Ang NCSC mismo ay nag-issue ng clarification tungkol dito.
Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa lahat ng nababasa ninyo sa Facebook o TikTok. Tingnan ninyo muna kung galing ba yan sa official page ng NCSC-DSWD o ng gobyerno. Maraming scammers at misinformation na kumakalat at ang mga matatanda ay madalas na target nito. Kung may mga hindi kayo sigurado, tumawag kayo sa NCSC hotline o pumunta kayo sa inyong OSCA at magtanong. Pero kahit na walang year-end bonus na 10,000 para sa lahat, may mga benefits pa rin kayong pwedeng i-maximize ngayong end of the year. Una, kung kayo ay may pending na claims sa SSS o GSIS, ngayon ang tamang panahon para mag-follow up. Maraming backlog sa SSS at GSIS. At kung hindi kayo sumusubaybay, baka makalimutan ang inyong application. Pangalawa, kung kayo ay qualified sa Centenarians Act dahil mag-80, 85, 90 o 95 years old na kayo this year, siguraduhin nakaregister na kayo at kumpleto ang inyong requirements. Ang processing time ng NCSC ay umabot ng ilang buwan, kaya maaga kayong mag-apply. Pangatlo, kung kayo ay SPISC beneficiary, siguraduhin naka-update ang inyong records sa DSWD. Kung may mga pagbabago sa inyong address, contact number, o health status, i-report ninyo yan sa DSWD para hindi kayo maputol sa payout. Pang-apat, i-maximize ninyo ang inyong 20% discount sa lahat ng bilihan. Kung mag-grocery kayo, magdala ng purchase booklet. Kung bibili kayo ng gamot, dalhin ang inyong senior citizen ID. Kahit sa pagkain sa restaurant, humingi kayo ng discount. Ang 20% ay malaking savings, na lalo na kung ang monthly budget ninyo ay limited. Isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong tandaan ay ang tungkol sa taxes. Ang mga senior citizens na 60 years old pataas ay exempted sa income tax kung ang annual gross income ninyo ay hindi lalagpas sa 250 RM. Ibig sabihin, kung kayo ay may pension o may kaunting kita mula sa negosyo o rental at ang total income ninyo ay 250,000 pababi per year, hindi kayo dapat magbabayad ng income tax. Pero kung lumagpas kayo doon, may buwis kayong babayaran sa excess amount. Maraming seniors na hindi alam ito at nagbabayad pa rin ng taxes kahit na exempted na sila. Kaya kung kayo ay may accountant or tax preparer, sabihin ninyo sa kanila na senior citizen na kayo at dapat i-claim ninyo ang exemption na yan. Bukod dito, ang senior citizens ay exempted din sa value-added tax o VAT sa lahat ng inyong transactions covered by the senior citizen discount. Kaya kung kayo ay bumili ng gamot, ang rep ninyo ay dapat walang VAT at dapat nakasulat doon na VAT-exempt transaction. Kung hindi yan naka-indicate, baka mali ang computation ng inyong discount at mas mataas ang binayaran ninyo. Kaya laging tingnan ninyo ang receipt at i-check kung tama ang computation. Kung may mali, huwag kayong mahiyang magreklamo. Ito ay inyong karapatan at ang mga establisimento ay may obligasyon na sundin ang batas. Ngayon, kung kayo naman ay nasa abroad, may magandang balita rin para sa inyo. Ang Expanded Centenarians Act ay hindi lang para sa mga seniors na nakatira sa Pilipinas. Ito ay applicable din sa lahat ng Filipinos na nasa ibang bansa basta kayo ay umabot na sa 80, 85, 90 o 100 years old. Ang inyong benefits ay ibibigay din ng gobyerno, pero ang proseso ay medyo iba. Kailangan ninyong mag-apply through the Philippine Embassy, Philippine Consulate General, Department of Migrant Workers, o Commission on Filipino Overseas. Ang mga requirements ay halos pareho lang din, pero kailangan pa ninyo ng additional documents tulad ng Citizen Retention and Reacquisition Certificate, Identification Certificate at Certificate of Attestation mula sa Philippine Embassy o Consulate. Ang payout ay ID deposit sa inyong Philippine bank account, kaya kailangan ninyong may active account pa rin dito sa Pilipinas. Ang maganda dito, kahit nasa abroad kayo, hindi kayo nakakalimutan ng gobyerno. Ang batas na ito ay naglalayong kilalanin ang inyong lifelong contribution sa bansa at ito ay pagpapakita ng pagmamahal ng gobyerno sa mga seniors saan man sila naroroon sa mundo. Kaya kung may kilala kayong kamag-anak o kaibigan na nasa abroad at qualified na sa Centenarians Act, i-refer ninyo sila sa Philippine Embassy o Consulate sa kanilang lugar. Pero ang pinaka-importante sa lahat, hindi lang ito tungkol sa pera.
Ang benepisyo na ito ay pagkilala sa inyong kontribusyon sa bansa. Ang bawat senior citizen ay may kwentong dapat ipagmalaki, may pinagdaan ng hirap, at may ginawang sakripisyo para sa pamilya at para sa bayan. Ang 10,000 na yan o ang monthly 1,000 o ang 20% discount ay simpleng paraan lang ng gobyerno para sabihing, salamat sa inyo, hindi kayo nakalimutan. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag kayong mag-expect ng year and then end bonus na 10,000 kung kayo ay hindi pa naman umabot sa 80, 85, 90 o 95 years old. Pero huwag din kayong mawala ng pag-asa dahil may iba pang benepisyo na pwede ninyong i-claim. Ang kailangan lang ninyo ay mag-inform, mag-research at mag-apply. Huwag kayong mahiya o matakot na pumunta sa Oscar DSWD o NCSC office. Ang mga empleyado doon ay nandoon para tumulong sa inyo. Kung hindi kayo marunong mag-online registration, humingi kayo ng tulong sa inyong mga apo, anak o sa mga volunteers sa community. Ang importante alam ninyo ang inyong karapatan at ginagamit ninyo ito ng maayos. Sa pagwawakas, gusto kong sabihin sa inyo na ang pagiging senior citizen ay hindi dahilan para sumuko sa buhay o mawalan ng pag-asa. Kayo ay may karapatang mabuhay ng maayos, may dignidad at may suportang mula sa gobyerno at sa inyong pamilya. Ang mga benepisyo na ito ay hindi charity. Ito ay karapatan ninyo dahil sa mga taon na nagtrabaho kayo, nagbayad ng buwis at nag-ambag sa pag-unlad ng bansang ito. Kaya gamitin ninyo ang inyong karapatan. I-claim ninyo ang inyong benepisyo at huwag kayong magpahuli. Kung may tanong kayo, tumawag sa NCSC sa 0282811301 o mag-email sa contactssc.gov.ph. Bisitahin ninyo rin ang website nila sa nccsc.gov.ph/gov. PHPH para sa latest updates at announcements. At huwag kayong maniwala sa mga fake news. Kung may nagsasabi sa inyo na may bonus daw na ibibigay bago matapos ang taon, tanungin ninyo kung saan galing ang balita at kung may official announcement ba mula sa gobyerno. Tandaan, ang inyong kapakanan ay mahalaga at ang inyong pera ay dapat mapunta sa inyong bulsa, hindi sa bulsa ng mga scammers. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang impormasyon na ito sa inyo. Mag-ingat palagi at ipagpatuloy ninyo ang pagiging matatag at malakas. Kayo ay tunay na bayani ng ating bansa at karapat-dapat kayong pagmamalaki. Kchetstuil.